Ibig sabihin, kung merong ang buhay mo, dahil may cancer ka, ng 1 month, or 1 year, or 2 years, pag tinanggal natin lahat yun, magkakaroon ka na pag-asa na maging 5 years. So sabi ko, Dok, ibig sabihin, pag tinanggal pala yun at hindi, mamamatay pa rin ako. Ang bansa ko'y sementeryo pa rin. Sabi niya, siyempre, at least may chance ka na umabot ng 5 years. Sabi ko, Dok, mamatay na akong kumpleto. Total gagastos din lang ako. Sabi ko, hindi na. Tama na to, Dok. Sabi niya, ma'am, kailangan talaga. Pero, alam niyo po ba dun sa pinaliwanag ng doktor na yan, talagang ako totally nawalan ako ng pag-asa. And then, umuwi ako, buo ang decision ko, walang opera. And then, alam niyo po ba ang ginawa ko? Kasi, before na nagkaroon ako ng cancer, ayon po sa mga paliwanag ni Sir kanina, yung kung saan natin nakukuha ang ating mga sakit, ang katotohanan po, andoon na nga talaga. Unang-una sa pagkain. And then, stress. Lahat po yun. Ako po ay nakakuha ng sakit dahil sa sobrang overwork, overpatid. Kasi po, ang katotohanan, before na nagkaroon ako ng sakit, nagtayo po ako ng isang maliit na business, sari-sari store. Alam niyo po ba? Successful. Maliit lang po siya, pero maghapon, magdamag, araw-gabi pinipilahan ng tao. Nagtayo ako ng maliit na butika, araw-gabi pinipilahan ng tao. Dinugtungan ko ngayon ng siguro ho ganun kahaba, dinugtungan ko naman siya ng isa pang kainan. Lugawan, kaldereta, papaitan, bulalo, lahat po ng masasarap na karne nandoon. Successful pa rin po. Alam niyo po ba ang katotohanan? Ayaw ko na halos matulog dahil ang gusto ko Kumita. Alam niyo po ba pagka-successful ang business natin, halos ayaw na nating tulugan? Yes. Tama po ba? Sinasamantala natin dahil andun ang isip natin, minsan lang dumating ang pagkakataon, kailangang samantalahin. At ako po'y libang na libang. Pag ako po'y antok na, halos kahit kalahating oras ayaw ko matulog. Minsan nakakaidlip ako sa upuan. Sabi ng mister ko, sige matulog ka. Sabi ko, iidlip ako 15 to 20 minutes lang. Or 30 minutes, pinakamatagal. Pag inabot po ako ng 1-2 oras, alam niyo po ba ang ginagawa ko sa mister ko? Sabi ko, lumayas ka. Palibhasa, wala kang malasakit. Sabi niya, ikaw na nga pinagmalasakitan. Ikaw pa ang nagagalit. Pero yun po ay, kumbaga, nagiging makasarili pala ako. Yung care niya sa akin, hindi ko binigyan pansin. Ang mahalaga sa akin ay yung kumita. Ayun. Kaya ang nangyari po, more than 1 year na ganun ang takbo ng aking negosyo at ng aking buhay. Kaya po ako nagkasakit. Tinatanong ko ang doktor, Dok, ano po ang pinagmulan ng sakit kong ito? Sabi niya, Ma'am, hanggang ngayon hindi pa po namin ma-detect kung ano ang pinagmulan niya. Pero ako po, ngayon, dahil buhay na buhay ako sa harap niyo, alam ko yung pinagmulan ng aking sakit. Humina ang aking immune system. Yun. Dala po ng puro karne ang kinakain ko, kulang ako sa pahinga, nung nagkukulaps na ako, na may maliit akong bukol, akala ko po, sabi ng ate ko, magpa-check up ka na. Hindi, sabi ko, wala akong sakit. Kaya ako nagkukulaps dahil halos wala akong pahinga. Pag naiidlip ko yan, magpahinga ko ng 1-2 oras, sabi ko, okay na uli ako, normal na uli. So, ganun po. Nung nag-detect ko ito, November 25, and then, alam niyo po, normal na normal ako noon. And then, November 22, nung nang ma-check ko sa aking kilos, 2 kilikili ko, na ano po siya, nagkaroon ng kulani. Sabi ko, ang alam ko, once na may kulani ka, pag hindi may bukol, may sugat ka. Sabi ko, wala akong bukol, wala akong sugat. December 23, nawala po yung, 24, nawala yung kulani. December 25, nung ako'y naliligo, pag kuskus ko ng face towel sa katawan ko, nasagi po yung gilid ng breast ko. Sabi ko, aray ko, ang sakit. Sobrang po talagang sakit. Nung chinek ko, gaganitong bukol po. And then, alam niyo po ba ang ginawa ko? Dahil doon sa sobrang maliit na yun, at naisip kong cancer ang sakit ko, nahiya ako sa mga kapitbahay ko. Sabi ko, ayoko na dito. Pag umiyak po ako, nagtatago ako doon sa ilalim ng tindahan ko. And then, ang ginawa ko, para hindi malaman ng mga kapitbahay ko, at saka naghanap po ako ng ibang makakapagpagaling sa akin.
Ang ginawa ko po, pumunta ako ng probinsya. Iba-ibang probinsya. Nakarating po ako, ewan ko kung sino po sa inyo ang taga Mindoro. Ilalado po si Dr. Albularyo po yan, Landong Sopsop, kung tawagin. Pero ho, alam niyo po ba kung papakita ko sa inyo ang picture, maniniwala kayong aswang yon. Bakit kanyo? Nung sinipsipan yung likod ko, ginaganon yung ng ipin yung likod ko, sa gitna may tumutusok. At nung natapos po yun, lumabas ang dugo. Yun. Alam niyo po ba, ang pinagpagamutan ko, espiritista, kung ano-anong mga albularyo. Nakarating pa ako ng Mindoro, nakarating ako ng Bicol, nakarating ako ng Bisaya, ng Samar. Kung saan, lahat po ng mabalitaan ko dahil may pera ako na nakakapagpagaling ng cancer, pinuntahan ko po yun. And then lahat po ng mabalitaan ko ng mga food supplement na makapagpapagaling ng cancer, binili ko rin po yun. Alam niyo po ba, kay Dr. Ilicanyo, weekly po, ang maintenance kong gamot doon, more than 5,000. Hanggang sa month of November po, halos ubos na ang lahi ko. Umabot na ng more than 500,000 ang naubos. And then yung aking pinagsikapan, wala na po. Daan-daan na lang ang lumalabas doon, hindi na libo. Dati sabi ko, nung ako'y nagtitinda, puno lagi yung bulsa ko. Sabi ko, at least naranasan kong humiga sa pera. Paghiga ko po, pansapin ko doon sa higangan ko yung pera. Ayun. Ang sarap po kayong imagine nun. Pero, sa ngayon po, pag may sakit ka na, wala pa ng halaga lahat yun. Lahat ng masasarap na pagkain, lahat, kahit punuin ka pa o paliguan ka pa ng pera, useless po lahat. Alam niyo po ba yun? Kaya sabi ko talagang sobra. Sa loob po ng 4 na araw, ang 4 na buwan, nung pumutok ang aking bukol na, kasing laki nito, para po siya naging pigsa, ganito kalaki siya. And then pumutok siya parang pigsa. Sa loob ng 4 na buwan, lumaki po siyang ganong kalaki. And then, naisip ko po, month of November, bumalik na ako sa doktor, magpa-tanggal na ako. Sabi ko, bahala na. Ang breast lang muna patatanggal ko, o yung bukol, ay yung sugat. Dahil yung sugat po pala na yun ay hindi gumagaling. Yan ang sugat na hindi gumagaling. Ayan po siya. Ngayon, nung nag-decide po ako, ang problema ko, wala na akong pera. Yung aking pong kaibigan at yung mga sasamahan namin, nag-ano sa akin na talagang wala na talagang pag-asa. Wala na. And then, pumunta po ako ng St. Luke, pumunta ako ng PGH, pumunta ako ng Manila Sanitarium, pumunta ako ng Est Avenue. Alam niyo po ba? Tinanggihan ako. Ang sabi nila, kailangan i-chemotherapy dahil sa sobrang laki na yan ng sugat. Mas malaki pa po dyan nung ako'y naoperahan. Lumaki ng todo yung sugat. Hindi na po pwedeng i-close yun. Kaya kailangan daw i-chemotherapy. Alam niyo po ba sa Manila Sanitarium, nung ako'y sabing i-chemotherapy, sobra po ang panginginig ng katawan ko. Talagang sabi ko, hindi ko kaya yan, ayoko niyan. Di bali na lang, katayin na lang ako. Huwag lamang akong i-chemotherapy. And then talagang, ilang pastor po doon ang talagang kinakausap po ako, kinakaunseling ako, para lang ako makumbinse, pero hindi po talaga. And then, nung wala na po akong pag-asa, dinala ako ng kapatiran namin, sister po namin sa church. And then, dinala po ako kay Dr. Yasoy. Nung dinala po ako kay Dr. Yasoy, talagang hirap na po ako. Ultimo maglakad kami papunta dito sa office. Talagang hirap na po ako noon. Halos kulang na lang mag-collapse ako. Hanggat may hakbang po ang ako, humahakbang ako. And then nakarating po kami kay Dr. Yasoy. Sabi ni Doktora, niresetahan niya ako, worth 5,000 plus. Yung nireseta niya sa aking gamot. Sabi ko, Panginoon, hindi ko na kaya to, wala na akong pera. Talagang sabi ko, wala na talaga akong pag-asa. And then, ang ginawa po nitong kaibigan ko, hindi ko alam. Siya pala, may mga kinakausap siyang mga kaibigan namin, and then yung isa kong kapatid, kinumpinsi niya na bumili ng gamot ng forever. Ang natatandaan ko po ito, at saka yung iba pa po, so sobrang grounded na po ng ng kalagayan ko, hindi ko na maisip kung ano-ano po yun. Basta ito, hindi ko hindi ko makalimutan. And then yung sabi na Dr. Yasoy, bago
katawan ko. Lahat po ng ilang samahan po hinahawakan ko, 3 samahan. Lahat ng mga member namin, mga kamag-anak ko, magulang ko, asawa ko, hindi na po naniniwala na ako'y makakasurvive. Pati ako din. Kasi sabi nga ng mister ko halos nakikita niya, everyday na nililinisan nila yung sugat ko. Nakikita nila talagang malaki ang paglala niya. Palaki ng palaki. At ang pinaka-mahigpit pa po, sabi ko, kahit anong lakas ng loob natin, pag dumating po sa atin, yung sugat okay lang siya. Pero po yung pag nag-bleeding siya, sabi ko nga ako talaga, medyo matapang ang loob ko, pero pag nag-bleeding po talagang hindi maaaring hindi ka ninervyusin. Sabi ko, Panginoon, ito na ba ang oras ko? Kasi po pag nag-bleeding siya, kasi laki ng tingting, tuloy-tuloy po, continue siya. Kung mga 3 kasa, makakaipon kayo, fresh na fresh yung dugo. Pulang-pula po yan. Buhay na buhay. And then, sabi ko, Panginoon, paano ko maubusan ko ng dugo? Minsan po nililinisan ako ng anak ko, binata. Sabi niya, nung nagbi-bleeding, kahit ho anong tatay niyo ng cotton siya. Di ba po ang normal na sugat, umahiwa ka, pag nilagyan mo siya ng cotton, i-press mo siya, hihinto ang pagdurugo. Pero siya hindi ho, kahit anong press mo. Minsan ho, nung papunta na kaming Isabela, sabi, anong nililinisan ako ng anak ko? Sabi ng anak ko, Mama, paano kung halimbawa nililinisan kita? Then, matuluyan ka. Mama, hindi ko kaya. Umiiyak yung anak ko. Sabi ko, tumigil ka nga anak. Kung ako'y mamamatay talaga ako. Wala tayong magagawa. Yun ang kalooban ng Panginoon. Sabi ko, kumbaga, pero sa kabila nun, ako'y nervous din. Kinakabahan ako. Dahil sabi ko, paano na nga naman kung mangyari yun? Sabi ko, talagang walang magagawa. Yun na talaga. And then, nung papunta po kami ng Isabela, may nakapagsabi sa akin na doktor doon na may chance pa. Pero sabi niya, kaya ko i-close yan. Operahin and then ma-close ko siya. Pero, pwede kang mamatay habang inooperahan or after maoperahan. Dahil sa kalagayan mo. And then sabi ko, Dok, kahit na po ano noong mangyari, inihanda ko na po ang aking sarili. Alam niyo po mga kasama, mga kapatid, kaibigan, kung tayo po ay may cancer, ang isang mai-advise ko po sa inyo, may share ko sa inyo, totally surrender sa Panginoon. And then, faith po talaga. Dahil sabi ko, sa atin maraming imposibleng bagay.